Simulan natin, Miss Ping. Game na tayo. Okay. Yes, So, direct. so let's start rolling. Nakita na po. At tayo magsisimula na ng ating usapin. Yon. Very good. There you go. Yan. So, again, I'm Dr. Butch Vilena, a medical product consultant and a diplomate of the Philippine Academy of Family Physicians. Uy, nabanggit yung aking family medicine. Next week, Friday, magkakaroon Thursday or Friday, October 13, ako pa i-attend po ng aming convention sa mga family medicine po. Makikita ko na naman yung mga boss ko. Okay, so looking forward kasi ang ganda ng mga topics nakita ko na. So talagang pag nagkakaroon kami ng convention, talagang Miss Ping, bumabalik yung pagiging residente ko eh. Kasi pag-asama ko sila, feeling ko residente ulit ako. Hindi ko feeling na consultant ako pag-asama ko yung mga boss ko. Okay, pero again, mga madam, mga sir, see you next week po. Okay, so again, isa po ako sa author ng ating librong Complete 24/7 Natural Healers. I've been a professor for 12 years. Miss Ping, ilang taon ka nagturo? 7 years. 7. Oy, 7 years din pala ito. Ako 12. No. Okay, naging professor po ako sa College of Medicine and Nursing. And just like Miss Ping, kami po ang members po ng training team both locally and internationally. Okay? And again, I'm the medical product consultant of Impart Teaching, Medicine, OVI, and of course, our mother company, Alliance in Motion Global. Okay? At Miss Ping, ating isang kapatid ngayon nasa East Africa. Okay? Si Mr. Christian Enrile, syempre kasama niya ang ating gwapong Vice President, Mr. Ernel Limpin. Okay, so, mga boss, congrats po sa inyo dyan and ingat po lagi. Okay, so, game na tayo. Siyempre, mas maganda kung smile muna lahat. Yan. Miss Ping, dumadami na po tayo na dumadami again sa ating mga leaders. Paki-share na po yung ating link because what we're gonna discuss now is a very important issue that is timely. Okay? Talagang naaayon sa sitwasyon natin ngayon yung pag-uusapan natin. So, paki-share na po ito sa inyong mga page, sa inyong mga link, okay? Facebook page, Facebook account, share this to your friends and loved ones. Okay? Member man ng ating community o hindi, i-share nyo po ito kasi mapapakinabangan po nila yung ating topic po ngayon. Okay? So, yan. So, sabi nga, Doc, why the need to smile and be happy? Simple. Let's go straight to the point. To help strengthen your immune system. And, sabi nga po sa inyo, no? Ang AIM Global, pag kami po ni Miss Ping, nagdi-discuss, masyado kaming holistic. Okay? Ang kalahatan ng aming discussion. Okay? Sabi nga, Doc, ano bang kailangan gawin para maging holistic ang buhay natin, maging talagang healthy tayo? Well-balanced diet, fruits and vegetables, drink lots of water, enough hours of sleep, exercise, exposure to sunlight pag umaga po. Okay? Take the wonderful food supplements of our company at ang pinakalibre sa lahat is for you to smile and be happy. Yun. Okay, so again, i-type nyo po dyan. Tina-type na rin na Albert Rinos, oh. I-type nyo po, smile and be happy. Yun. So, Miss Ping, game na tayo. Okay? Yes. Ready na sila eh. Ready na eh, no? Game. So, again, good morning. Siyempre, ang tao nag-imbita po sa akin para maging part ng ating community is, of course, my wife, si Dr. Chari Villena po. At yun po yung libro po na amin pong ginawa para po sa community natin. Game. Eto na. Miss Ping, wala natin. Yan na po ang ating pag-uusapan. Cold, flu, or allergy? So, know the difference for best treatment. So, this is understanding the differences will help you choose the best treatment. Siyempre, ang tanong lagi dyan, Dok, ba't yan ang topic natin? Nako, ang dami po ngayon na may ubo, sipon, lagnat. Hindi mo na malaman ang dahilan. Ito ba'y ordinaryong sipon lang? Ito ba'y flu na? Ito ba'y allergy? Or ito ba'y COVID? Sinama ko na yung ito ba'y COVID? Siyempre, sa ngayon po, ang focus namin ni Miss Ping, hindi muna COVID. Ang focus namin ni Miss Ping ngayon, colds ba yan? Sipon? Flu? Or allergy? Yan. Okay, kaya again, inuulit po namin, pakiimbita na po lahat ng mga kasama nyo. Okay, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kasama sa community, pati po sa ibang bansa, para maunawaan po nila kung yung kanila pong nararamdaman ngayon ay colds na ba, flu na ba, or allergy na? At anong dapat gawin? Yun. Okay, ang isi-share namin sa inyo ni Miss Ping, yung home treatment
Okay, yung ikaw mismo, pwede mong gawin pag nagkaroon ka nito. Maliwanag po tayo, ha? Okay, so game na tayo. So game, Miss Ping, simulan natin. Yes, Doc. So ito na po. Cold, flu, and allergy all affect your respiratory system, which can make it hard to breathe. Good. Each condition has key symptoms that set them apart. Yan na. So, pag sinabi niyo pong respiratory system, nagsisimula po sa ilong, nasal cavity, tapos po, babiyahin na po yan sa nasopharynx, dadaan sa oropharynx, laryngopharynx, then trachea. Ito po. Yung tawagan natin is yung windpipe natin. From the trachea po, maghihiwalay po yan sa left and right main stem bronchus, bronchioles, then alveoli. Doon na po nagkakaroon ng gas exchange inside your lungs. Yan. So, yun po ang ating respiratory system. Klaro po tayo doon. Now, bago kami magpatuloy ni Miss Ping, i-type nyo nga po dyan. Uy, si Tita Lights, dito rin, Miss Ping. Nakita ko. Si Tita Lights. Kamusta po? I-type nyo po dyan kung kayo po ay nagka-colds na, nagka-flu, or nagka-allergy na. Sige po, type nyo po dyan, ha? Kung meron kayong colds, type nyo po dyan, colds. Kung nagka-flu ka na, flu. Kung nagka-allergy ka na, allergy. Kung lahat, i-type mo lahat. Okay. Diyan natin malalaman. Ako po, lahat yan meron ako. Amin na tayo. Ako lahat. Okay? Colds, flu, allergy, lahat yan na-experience ko na po. And each of them has a specific signs and symptoms. Okay, yan na yung mga babanggitin natin. Yan, nakaka-excite na. Sige po, i-share nyo na. Type na allergy. Allergy raw. Ay, ang ginamit niya, honey. Okay. Okay, isa naman, lahat po. Both po. Okay. No, pare-paras tayo. Talagang lahat yan halos. May nag-COVID po. May nag-COVID. Sige, amin na rin ako. Pati ako. Lahat po yan. Sabi nga po, sa usaping COVID, kami mga doktor ang pinaka-vulnerable. Sabi nga po, kasi exposed kami. Okay? Now, Miss Ping, ikaw ba? Ano na ba dyan ang mga nakakuha mo, Miss Ping? Colds, flu, allergy. Yan. Tatlo din. Halos lahat no? Halos lahat Yan, sabi ni Yolanda Macaraigo, lahat po. Okay, game tayo ha. Now, paano mo malalaman kung yun na nga? Miss Ping, game na tayo. Yes, ito na. Colds and flu are caused by different viruses. As a rule of thumb, the symptoms associated with the flu are more severe. So both illnesses can lead to runny, stuffy nose, congestion, cough, and sore throat. But the flu can also cause high fever that lasts for 3 to 4 days, along with a headache, fatigue, and general aches and pain. Very good. Okay, so sabi nga po natin na colds and flu ang pinag-uusapan muna virus. Okay? Maraming klase ng virus yan. Pero sa colds po, ang pinaka-common, rhinovirus. Yan po yung picture ng rhinovirus. Okay? Pag sinabi naman flu, influenza type A virus. Lilinawin ko po, iba po yung Haemophilus influenza. Bacteria po yon. Yan. Ito po, mga viruses po. Now, halos parehas ang symptoms, Miss Ping, Signs and symptoms, Kaso nga lang, ang isa sa pinaka-distinct, okay, na symptoms, signs, okay, ng flu, yung fever. Siya nga pala para klaro po. Ano bang difference ng symptoms sa kanang signs? Ang symptoms kasi, yung nararamdaman ng pasyente. Okay? Ang signs, yung nakikita mo na. May lagnat, na-measure mo yan. Inuubo, nakikita mo yan, naririnig mo pa. May sipon, tumutulo. Yan, signs yan. Yung symptoms, sakit ng ulo ko, sakit ng katawan ko, symptoms yon. Yan. Okay tayo ha. Sa inyo, we will make it so informative para lahat tayo alam na alam natin So, diretso natin ang usapan. So, colds and flu, almost the same. Mas severe lang talaga yung symptoms ng flu. Miss Ping, ano naman yung allergic rhinitis? Okay, so in allergic rhinitis, it's your body's immune system reacting to a trigger or allergen, which is something you're allergic to. So if you have allergies and breathe in things like pollen or pet dander, the immune cells in your nose and airways may overact to these harmless substances. Your delicate respiratory tissues may then swell and your nose may become stuffed up or runny.
Yun. Allergies can also cause itchy, watery eyes, which you don't normally have with a cold or flu. Yan na, Miss Pink. Sabi nga, Doc, pet dander. Kumbaga sa tao yan, parang balakubak eh. Okay? Parang balakubak yan. But again, ito yung normal response ng ating immune system. Any types of allergen, any kinds of microorganisms, yung ating pong immune system, magre-react po yan. Ito nga lang, ang sabi nga ni Miss Pink, overreact talaga. Okay? So, pag nag-overreact po yan, ano pwede mangyari? Ay, pwede magkaroon ng swelling or inflammatory reaction, sabi nga po natin. Doon na ngayon yung parang congested ang pakiramdam ng ilong mo. Tama po? So, tingnan niyo po yung picture, Miss Ping. Okay, nababasa pa natin ito, Miss Ping, ano? Sabi nga, ang word dyan is rhinitis. Inflammation ng rhine or ng nose, sabi nga po natin. Okay, so, nose, inflammation, rhinitis. So, pag pinag-isa mo yan, nasal inflammation. Baradong-barado. At sabi nga po dito, allergic rhinitis aka hay fever is caused by what again? Allergens. Sinabi na po ni Miss Ping, yung allergen po, anything na pwede kang magkaroon ng reaksyon, okay? At marami to, hay, pollen, dust, animal hair, okay, mold, spores, and so on and so forth. So there are so many factors, okay, na pwede pong mag-lead sa allergic rhinitis. Clear? Yan. Miss Ping, saan ka may allergy? Yan. Alam mo yung pinaka-ano ko talaga na allergy joke, extreme heat or extreme cold. Ooh. Oh, parehas halos tayo. Nagre-react agad yung nose ko dyan. Ako, ang pinaka-allergic ako dun sa mga buwiset. Biro lang po yun. Biro lang po yun. Sabi nga po, ang allergy ko talaga, Miss Ping, is more on yung mga matatapang na pabango. Yan, matindi ang allergy ko dyan. Siyempre, yung mga may madaming mga dust, usually, yan, nag-allergy rin ako dyan. Okay? Kaya nga, minsan nakakaya, Miss Ping eh. Tanda ako nung intern ako, kami nag-i-interview sa community. Siyempre, mga scatters area po, ano. Yun, yung ginawa ko manalisim ngayon, bigla akong gumanon. May napapaganon ako. Alam mo, sabi sa akin nung tao sa community, hiyang-hiya ako nun eh. Ay, Doc, pasensya na po kung medyo mabaho yung lugar namin. Ay, sabi ko, hindi po. Allergy ko po kasi yung gumaganon po ako. Sabi ko, pasensya na po, hindi po yung lugar nyo, okay lang po yan. Hiyang-hiya ako ng Miss Ping. But again, that's part of my allergy. Kaya, pag nangati talaga, wala akong choice minsan, subconsciously, nararab ko. Okay, so yun po yun. Again, kaya nga sabi ko po sa inyo, pag nagkakaroon tayo ng mga allergic reaction talaga, sometimes, yung mannerism natin, nasasanay na talaga tayo, nagkakaroon tayo ng mannerism. Okay, so, pag-usapan natin. Let's continue with this. What else? Eto na. Paano ba, Miss Ping, ang pwedeng gawin ng ating mga kasama sa community para at least magkaroon tayo ng mga pangunang lunas na pwede mong gawin, okay? Para po tayo ay magkaroon tayo ng initial response pag tayo nagkakaroon ng ganitong klase ng mga allergic reactions or flu or colds. Yan. Sige, tama, Doc. So, to treat or manage your colds or flu, first, get plenty of rest. Drink lots of fluids. Good. So, if you have the flu, pain relievers such as paracetamol, aspirin, acetaminophen, or ibuprofen can reduce fever or aches. But with allergies, it can be treated with antihistamines or decongestants. Nice. Galing. So, sabi nga po natin, pero syempre sa Pilipinas talaga, I would like to clarify this issue, no? Mas safe talaga dyan yung paracetamol. Yan. Kasi ang paracetamol, medyo hindi harmful sa stomach, hindi rin harmful sa kidneys. Okay po. Yung ibang pain relievers po kasi talaga, although lahat yan, Miss Ping, na-try ko na, kaminin ko na sa inyo, okay? Pero ang problema nga, it can be harmful to your kidneys and of course, can lead to what? Gastritis or ulcerations. Yun ang problema natin dyan. Okay? But again, if you have the paracetamol with you at may fever ka na talaga, then, inumin. O sige, Miss Ping, sabihin ko yung dosage para maganda. Paracetamol, 500 milligrams. Kung fever ang pinag-uusapan, 37.8 and above. Every 4 hours. Okay. Pero kung ang pinag-uusapan ay pain, headache, every 6 hours. Yan po Yan po, maliwanag tayo din So, sa allergies po, marami na,
yung iba diyan nagamit ko na, Miss Ping. Para hindi naman ako bias yung iba diyan sa picture na yan nagamit ko na. Yun na lang sabihin ko, okay? Para hindi bias. So, spray nyo po yan. Ituro ko na rin, Miss Ping, para maganda. Pag nag-i-spray kayo, hindi dapat nakatingalan gano'n. No. Naka-forward ka. At hindi dapat kino-cover yung isang ilong. Mali yun. Okay? Even when you sneeze, okay? Hindi dapat, magbo-blow ng nose, hindi dapat kino-cover to. Tandaan nyo, pag kayo nag-blow ng nose nyo, okay, nasanay kasi tayong mahawak sa ilong hawakan mo na lang yung buto dito, yung nasal bone sa taas. Para kunwari, hawak-hawak mo yung mga ilong mo. Okay? Kasi nasanay tayo, pag mag-blow ng nose, Miss Ping, isa lang, tinatakpan yung isa. Yung gagawin yun. Kasi po yung connection po ng ilong at tenga po dito, baka tumaas yung pressure. Okay? Kaya minsan po talaga nagkakaroon tayo ng mga otitis media. Maliwanag po tayo. Parang bumabalik kasi. Okay? Yung ating ano bang magandang word doon? Yung mga sipon-sipon natin dito, umaakyat, nagkakos ng allergy tuloy ng infection sa ating tenga tuloy. So, when you blow your nose, dapat parehas na nakabukas yan. Sabay. Paliwanag po tayo, Yung malaking tulong po yun. Now, pag nag-spray ka na ngayon, spray mo. Tapos hayaan mo lang siyang tumulo. Kaya naka-ready na yung tissue paper mo. Klaro po. Yung iba kasi pag in-spray, sinisinghot pa, Miss Ping. Nakatanga. Yung nakaano pa. Sabi nila, sayang kasi kaya sininghot ko. Huwag yung gagawin yun. Basta spray mo lang siya, then let it drip. Okay? Papalabas ng ilong mo. Okay, klaro tayo. So, tinuturo lang po namin para po maganda yung magiging usapin natin. Okay, now, Miss Ping, diretso natin ang usapan So, eto po, yung mga initial na pwede po natin gawin. Now, let's continue with this. What else? Ano ba yung... Yung audio mo, Doc, nawala. Ayan. Wala pa. Ayan. Wala pa. Ayan na. Oo, nagaloko okay yung aking mic Game, Miss Ping. Okay na, ano sige. Ano natin dito? Tayo. Yan, so para mas ma-differentiate natin, ito po, no, ang mga simptoma ng ating cold, flu, and airborne or allergy. So, symptoms na pinakauna is fever. With colds, very rare. For flu, usual. Yung fever sa flu, very high or high, 100 to 102 degrees Fahrenheit, sometimes higher, especially in young children, and it lasts for 3 to 4 days. Yun. With airborne allergy, never ang fever. Naku. Miss Ping, so maliwanag na maliwanag pag flu, asahan mo na yung lagnat. Okay, kaya nga talagang, nagka-flu ka. Ito, Miss Ping, lagi ko mga 2 weeks ago, nagka-flu ako tinamahan ako talaga Okay, alam mo naman sa atin, kahit pagkain ng katawan, diretso tayo sa work natin, di ba? Pero tinamahan talaga ako. Okay? And, mga sakit sa katawan, yun yung mga babagitin po ni Miss Ping. Pero pag allergic reaction, walang lagnat yan. Okay, Ang meron dyan, yung flu at minsan po, pati yung sipon. Yung cold sa tinatawag or rhinitis. Sa ibang tawag dyan, catarrh. Okay po, yung ibang word doon. Okay? Miss Ping, idiretso mo na. Okay, next symptoms, headache. With colds, uncommon or not common. With flu, common. With airborne allergy, not common or uncommon. Next symptom, general aches or pains. With cold, slight. Flu, usual, often severe. With airborne allergy, never. Next, fatigue and weakness. With cold, sometimes you feel it. With flu, usual, and it can last up to 3 weeks. And airborne allergy, sometimes. Next symptom is extreme exhaustion. With cold, never. But with flu, usual at the beginning of the illness. And with airborne allergy, never. Next symptom is the stuffy or runny nose. Cold, common. Flu, sometimes. Airborne allergy, common. Next, sneezing. Usual sa cold. Sa flu, sometimes. Sa airborne allergy, usual also. And with sore throat, common sa cold. Flu, sometimes. And airborne allergy, sometimes. Okay, next symptom. Yan. So, again, sabi nga po natin ito yung mga simptomas natin. Tsaka pala, before that, Miss Ping, na nakita ko dito ang ating kapatid na si Dr. Jing Baladad is also watching. Kaya to.
Ang ating kapatid, brother, Hi, Doc maraming salamat for Jing. watching. Yeah. Yeah, miss na kita, bro. Okay, na Jeron. Yung mga leaders natin na talagang napakasisipag, okay? And yung kapatid ni Yuri, si Jason Mesagrande is also watching, and si Sister Judith Cabral. Ayan. So again, itigan niyo po. Sabi nga natin, Doc, ito pala yung mga simptomas. Kaya nga kung i-analyze mo mabuti yan, talagang masakit ang katawan ng may flu. Yun lang naman po yun. Okay? When you talk about severity of the illness, dun sa flu, talagang mararamdaman mo. Maliwanag po tayo. Now, let's continue with this thing. Ito yung medyo sabi nga kaya pa yan tolerable yung mga simptomas na yan. Ito yung mas pangit na simptomas. Okay? So, diretso natin. Okay, so ito yung pangit na simptoma. Chest discomfort. So with cold, mild to moderate. With flu, common. With airborne allergy, rare except for those with allergic asthma. And lastly, cough. With cold, common. With flu, common but can become severe. With airborne allergy sometimes. Alam mo naman, pag inuubo ka talaga, sakit sa ulo. Okay, kaya nga yung headache talaga, very common din na sa mga flu yan Kasi every time you cough, ang sakit na sa dibdib, ang sakit pa sa ulo. Maliwanag po tayo. But again, Miss Ping, ba't ba natin ginagawa to? Siyempre, para alam niyo po, yung pwede niyong gawin pag tinamaan kayo nito. Okay? So, Miss Ping, i-share natin, ano ba kailangan nilang treatment na pwedeng gawin sa bahay? Okay? Let's start. Yan. So, ito na po. Take note ha. So, ang una kong sasabihin is treatment for colds. Unang-una, get plenty of rest. Next, stay hydrated. So, ibig sabihin, you have to drink plenty of fluids. Yun. Next, take decongestants or paracetamol for fever. Aspirin, ages 18 and up. Acetaminophen or ibuprofen for aches and pains. Good. So, for flu, ito naman yung treatment for flu. Get plenty of rest. Also stay hydrated. Drink plenty of fluids. Can take aspirin for age 18 and up. Acetaminophen or ibuprofen for aches, pains, and fever. And can also take antiviral medicines, but please see your doctor. That's for flu. And for airborne allergy, ito yung treatment. Avoid allergens. So ito po yung things that you're allergic to. You can take antihistamines, nasal steroids, and decongestants. Yun na po. At napakaraming decongestants available sa market. Okay, So, meron tayo ng mga tinatawag na Tuceran Forte, Nafarin, Diosef, okay? Pati po yung BioFlu. Okay, so magkakasama po yung mga yan. Okay, pare-pares po sila, may mga decongestant na kasama na po doon. Okay? So, sabi nga, Doc, okay yun. Hindi lang decongestant, may antihistamine pang kasama yung mga yon. Okay? So, these are the things that you can do. Pero sa pang gusto kong sabihin dyan, kumain ka ng marami. Okay? Once you suffer from colds, okay, or flu, or allergic reaction, then you have to eat. Okay? Siyempre, pag ganyang may sakit ka, yung may mga sabaw. Tama? Tinola, sinigang, yon, nilaga. Yun ang mga kakainin po natin. Pero, wag na hindi ka kakain kasi lalong hihina po ang immune system nyo. Are we clear? And binanggit ni Ms. Ping yung pinaka-importante. Get plenty of rest and stay hydrated. Ang tubig na iniinom mo dapat pa ganyan, 8 to 10 glass of water. Huwag kang bababa doon. Okay? Now, Ms. Ping, yun yung mga dapat gawin pag tinamaan. Pero ano ba dapat gawin para maiwasan? Okay? So, Ms. Ping, eto na. Diretso mo na. Okay, so we'll talk about prevention. Paano maiwasan? Unang-una, yung colds. So para makaiwas sa cold, first, wash your hands often. Avoid close contact with anyone who has a cold. Yan. For flu, para maiwasan, get the flu vaccine each year. Then wash your hands often and avoid close contact with anyone who has the flu. And with airborne allergy, avoid allergens such as pollen, house dust mites, mold, pet dander, and cockroaches. Yun na. Miss Ping, bago ka tumiretso, ang tanong dyan, Doc, nakakahawa ba yung may allergic rhinitis? Hindi. Yun yun. Okay, hindi siya nakakahawa. Ang nakakahawa, yung dalawa. Yung colds, saka po yung flu. Pero yung may allergic rhinitis, kung wala ka namang allergic reaction, o wala kang
allergic rhinitis, hindi ka mahawa doon. Maliwanag po. So yan maliwanag po yung usapin na yon. Ngayon, eto na. Paano yung komplikasyon? Alin dyan yung pinakapangit? Miss Ping, pakibanggit ito. Yan, ito po yung mga pwedeng maging complication sa cold, sinus infection, middle ear infection, asthma. With flu, bronchitis, pneumonia, it can be life-threatening. With allergy, sinus infection, middle ear infection, and asthma. Yan. Ang linaw-linaw ng binanggit po. Pneumonia. Okay, pwede mag-severe pneumonia. Okay, very severe pneumonia. Sabi nga po natin, that can lead to death. Okay, kaya nga, hindi mo pwede sabing, Doc, nagka-flu-like symptoms lang ako. Ako, hindi. Hindi siya binabaliwala. Ang flu po, sabi nga natin, may lead to death. Okay? Pag nagkaroon ka ng matinding klase ng pneumonia. Are we clear so far? Yan na. Okay, so dapat aware po tayo doon. So, idiretso natin ang usapan, Miss Ping. Ano ngayon ang kailangan gawin? Ano ba yung flu vaccine na yung Miss Ping? Kailan ba binibigay? At what age should we receive the flu vaccine? Game tayo, Miss Ping. Okay, tama, Doc. So, flu vaccine. So, for those age 6 months to 8 years old. Okay, good. 6 months to 8 years old, you can get 2 shots of flu vaccine for 1 to 2 months apart, then yearly booster dose. Yan na, Miss Ping. Before you continue, ulitin namin ni Miss Ping, 2 shots, 1 to 2 months apart. Okay? Tapos yan, every year na. Dok, every year po. Kumbaga, tumatagal lang talaga yung vaccine yan. 1 taon lang. That's why you need to receive it again. Okay, klaro tayo doon. Ngayon, kung 9 years old papataas na, paano na, Miss Ping? Yes, for 9 years old to adult, sa pataas na edad, single dose, 1 dose lang, then yearly booster dose. So, every year din, yearly. So, meron ditong preferred months. Preferably, pwede ka magpa-vaccine February to June and preparation for the flu season from June to January. At itong flu vaccine can be simultaneously given to pneumonia vaccine on a different site. Okay. Ang mga tanong, Miss Ping, paano kung ngayon na October na, pwede ba mag-receive ng flu vaccine? Pwede pa rin naman. Pero syempre, mas maganda yung binanggit namin dito. February to June. Ang tanong syempre, bakit? Kasi hindi pa tag-ulan yan. Kumbaga, magre-receive ka na ng vaccine para yung katawan mo magkaroon ng antibodies. Let me repeat these words, Pag na-receive mo yung vaccine, hindi ka magkaka-flu because of the vaccine. Yan. Same thing. Hindi ka magkaka-COVID pag nag-receive ka ng COVID vaccine. Klaro tayo? Ayan, dapat maliwanag ang usapan, So, ito, para saan yun? Para yung katawan mo, mag-develop ngayon ng antibodies. Para pag dumating na talagang totoong buhay na virus, sabi nga po natin, ready ka na. May antibodies ka na para labanan. Okay, yung virus. Now, isa pang tanong, Miss Ping. Paano pag nag-receive kami ng flu vaccine, hindi na kami magkaka-flu? Magkaka-flu ka pa rin. Pwede pa rin magkaroon. Pero, mild na yung symptoms. May iwasan na yung sinasabing severe pneumonia or even death. Yun ang advantages po. One of the advantages if you will be receiving the vaccines. Hindi lang flu, COVID vaccine, pagbata yung mga DPT, Miss Ping, yung mga BCG, yun. Yun ang advantages po ng vaccine. Clear? Yeah. Now, flu yun. So, picturean nyo na po. Sa ating mga kasama, picturean nyo na po ito para alam nyo when are you supposed to receive the flu vaccine. Pero may mas matindi pa doon, Miss Ping. Yung pneumococcal vaccine. Okay, o pneumonia vaccine. Alam mo, Miss Ping, there was this general ba siya nun o retired general? Hindi ko nababagitin ang pangalan. Tibay-tibay nung militar na yon, okay? Pero bumigay siya pneumonia pa, pneumococcal. Hindi siya bumigay, okay? Kaya nga, talagang ito, ina-advocate din natin to. You have to receive this pneumonia vaccine. Ang tanong siyempre natin, Miss Ping, ano ba yan? Kailan ba? Ilan ba ang dosage? Yan na. Game, Miss Ping. Pakibanggit na.
Yan. So this can be simultaneously given to pneumonia vaccine on a different site. So Good. nandito na po, Doc, yung pneumococcal vaccination for children below 5 years old or Okay. 5 years old and below. Kung abot pa ng aking mata, babasahin natin to. Sabi nga sa routine schedule, ito yung 13 PCV. Babanggitin namin mamaya yung definition ng PCV na yan. Ano ba yan? Dose 1 at age 2 months. Dose 2 at age 4 months. So, mga babies to ha. Dose 3 at age 12 months. Now, paano yung mga children, Miss Ping, na at risk with a risk condition for pneumococcal disease? Okay. So, meron pa rin yung first dose, second dose sa 2 and 4 months. Now, bago mag 12 months, may third dose muna, Miss Ping. 6 months of age. Saka pa lang magre-receive ng dose 4 na ng age 12 months. Pero at the same time, may dagdag na. Yung 23 ppv. Dose 1 at age 4 years old. And dose 2 at least 5 years later. Yun na. Klarong-klaro ha? So may dinagdag. Okay? So, Doc, nagsabi kayo ng PCV 13 at PPV 23. Ano ba yung mga yan, Miss Ping? Yan na tayo. Okay? Yan. So, ano natin yung mga different types of vaccines. Yeah. So, we have here PPSB 23 and PCV 13. So, for mga adults, adults. Okay. So, these are the recommended adult vaccinations by age. For 19 to 64 years old, with PPSB 23 vaccine, 1 or 2 doses. Yeah. With PCV 13, 1 dose. For those age 65 years old and above, PPSB 23, 1 dose. PCV 13, 1 dose. Ayan. So, for all persons in this category who meet the age requirements and lack documentation. Yan. Okay. So, sabi nga po natin Doc, Miss Ping, nakalagay na dito talaga no? Unvaccinated patients, age 65 older, paano ba ang duration ng pagbibigay ng PCV 13 saka PPSB 23? Paano ba yan, Miss Ping? Oo. So, bago muna, Doc, yung ibig sabihin ng PCV 13 is pneumococcal 13 valent conjugate vaccine. Yun. And ibig sabihin naman ng PPSB 23, pneumococcal 23 valent polysaccharide vaccine. Explain namin mamaya yan ha. May mas magandang definition ba dyan? Ipapakita si Miss Ping later on. Pero Miss Ping, paano ba yung dosage niyan? Ano bang distansya ng pagbibigay ng mga vaccine? Okay? Okay, so for unvaccinated patients, age 65 years old and older, PCV 13 at age 65 and above. Then for 6 to 12 months, pwede na siyang mag-PPSB 23. Good. For patients previously vaccinated with PPSB 23 at age 65 or older, PPSB 23 at age 65 or older, for 1 year and above, pwede na siyang mag-PCV 13. Yes. And for patients previously vaccinated with PPSB 23 before age 65, so before age of 65, nag-PPSB 23 siya. Then for after 1 year or 1 year and above, pwede na siya mag-PCV 13. After pag-PCV 13 niya, for 6 to 12 months, pwede na siya mag-PPSB 23. So there is a 5 years between PPSB 23 doses. Yun ang gusto namin klaruhin dapat yung PPSB 23, ang dosage niya is at least 5 years. Okay? Yung pagitan. Yan. Klaro po tayo dyan We're clear with that one. Now, Miss Ping. So, mas magandang definition ng pneumococcal vaccines. May dalawang klase. Okay, again, pakiklaro sa kanila, Miss Ping. Ayan po, kasi pag pumunta kayo na gusto nyo yung vaccine for pneumonia, these are the 2 types of pneumococcal vaccine. So, una is the pneumococcal polysaccharide vaccine, which contains purified capsular polysaccharide from each of 23 capsular types of pneumococcus. Mm-hmm. Next, the pneumococcal conjugate vaccine, PCV, contains polysaccharide from 13 common capsular types. That's why yung pangalan is PCV 13. Yeah. So, Miss Ping, bago natin banggitin yung pangalan, okay? So, iba't ibang klase po kasi ng pneumococcus yan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, dumadami po yung kanilang mga tinatawag na mga variants, okay? Kaya, specific ngayon yung mga vaccines natin para po doon. Now, ito po yung, again, we're not promoting, binabanggit lang po namin yung mga available po sa market. Ano ba yung dalawang yan, Miss Ping?
So ito po yung mga brands na available usually sa market. Sa PPSB 23, we have the Pneumovax. Ito po Yeah, yung pneumococcal polysaccharide vaccine 23 valent. And sa and PCB 13 is the Prevnar very pneumococcal conjugate vaccine 13 valent. That's why again, my dear leaders, okay, inuulit po namin, ito po yung mga vaccine that can be helpful for all of us. Ako ba, naka-receive na ba ako niyan? Parehas na po. Okay? Why? I'm 54 years old. Okay? Yung ating mga kasama po, naka-receive na rin po sila niyan. Okay? Kasi nga po, kailangan protektado tayo eh. We must have that so-called immunity inside our body na kung sakali mang sa tiyambang pumasok sa katawan natin tong mga to, ay may panglaban po tayo. Maliwanag po. Yun. Klaro tayo dyan, ha? Now, sabi nga po Doc, yan yung mga vaccine. Binagit nyo na rin po yung mga dapat gawin kung sakali man po magkaka-colds, magkaka-flu, or allergic rhinitis. Sa produkto natin, Miss Ping, ano bang mga pwedeng makatulong? Yan na. Bagitin na, Miss Ping. Game. Number 1, syempre. Yan, syempre, yung pinaka maganda para sa colds, flu, and allergies ang ating C Supreme. So, it is our C Supreme exclusive natural herbal formulation from Pure Way C. Bakit maganda? Kasi meron siyang vitamin C, meron siyang citrus bioflavonoids complex, merong lipid metabolites, at yung C Supreme natin have undergone proprietary microencapsulation technology to optimize long-term stability and to enhance therapeutic efficacy. So, linawin namin ni Sping may vitamin C sa loob. Tama po. Molecularly speaking, bawat components po niyan nabalutan pa ng lipid metabolites. Kaya nga pag ininom po natin yung produktong yan, syempre matutunaw po yung covering sa loob ng stomach. Pero, protected pa rin yung vitamin C, Miss Ping. So, from there, pupunta ng intestines, mabilis siya makakapasok sa mga blood vessels po natin. It will flow with the blood. At pag nakakita po ng cells yan, it can also easily penetrate the cell membrane kasi nga po merong lipid metabolites. Kaya nga sabi Miss Ping, di ba? Supreme absorption, supreme retention, and of course, supreme performance. Yun. Okay, now, syempre, hindi lang yan, Miss Ping. Mamili na kayo sa dalawang yan. Okay? Yan. So, ang ating C24/7 Naturaceuticals and our complete Phyto Energizer. So, both products, jump pack po sa mga nutrients. Merong 29 vitamins, minerals, trace minerals, 18 amino acids, 14 super green foods or spirulina blend. Merong 12 whole fruit juice blend, whole vegetable juice blend, 12 mushrooms and digestive enzymes. Plus, merong 12 herbs and specialty nutrients. Ang kagandahan dito, meron po itong 10 essential fatty acids. But with C24/7, may dagdag siyang 5 anti-aging, antioxidant enhancers, and 4 longevity polyphenols or mega resveratrol blend. Siyempre, Miss Ping, ilan ba yung phytonutrients ng C24/7 compared to complete? So, we have 22,000 phytonutrients sa C24/7. Yung complete, meron tayong 16,000 phytonutrients. If you're looking for a food supplement that contains everything that you want, eto na ho yun. Huwag na kayo maghanap ng iba. Eto na yung dalawang yun. Mamili na lang kayo. Are you gonna go with C24/7 or complete? Okay, it's up to you. But I will assure you, both of which are great products. Okay? Ako talaga, Miss Ping, medyo loyalista ako ng C24/7. Okay, so, ako naman complete. Nakita niyo pa, may mga, doon pa lang, may mga preferred products ka na eh. At syempre, binabagit namin na Miss Ping sa training namin. Bakit nga ba C24/7? Ba't nga ba complete? Yan. May mga separate trainings po tayo para po doon. Next, Miss Ping. Eto na sa mga bata. Paano naman yung mga kids? Okay, so, sa mga kids, 2 years old to 12 years old, you can take Kiddie 24/7 Nutra Gummies. Good. So, meron itong 14 vitamins and minerals with 26 fruits and vegetables. Ayan, chewable. Kaya nga kung hindi po mahilig sa gulay at prutas yung mga anak nyo, mga apo nyo, mga lola, mga nanay, eto na po. Ibigay na natin, okay? Napakaganda po. Parang kumakain ng mga gummies, gummy bears, pero lahat ng ginamit, all natural. Yo, walang mga allergens. Okay, lahat po yan, natural-based. Okay? Pero syempre, Miss Ping, kailangan ma-rehydrate eh. Yun yung sinasabi mo kanina eh. We need to be rehydrated. Ano bang maganda dito pang rehydrate? Syempre naman,
Yes, and we have the best product para mag-rehydrate. Ito yung Ultra Siyempre. H2, molecular hydrogen water natin. So, Good. ang Ultra H2 natin, ito po yung lalagyan natin. Yan, diyan natin ilalagay po yung ating tubig na iinumin because it creates up to 1,500 parts per billion or ppb. So, it Good. turns potable water into super antioxidant water. So, ibig sabihin nakakalinis, no? Ng toxins out of our body. Tinatawag po itong the highest mobile molecular hydrogen generator kasi very handy. Pwede mong bitbitin, no? And with 800 human clinical studies na po ito regarding molecular hydrogen, that's why it's very effective. Ito po is isang advanced Japanese technology pero made in South Korea. Napakaganda po. Sabi nga po sa inyo, yung iba nating competitors hanggang 200 parts per billion lang, napakamahal ng kanilang gadgets. Sa atin po kasi laki lang ng tumbler, Miss Ping. Ito po talaga proven medically na po ang taas po ng kanyang molecular hydrogen. More than 1,500 that your entire family may benefit. Okay? So, hindi lang ikaw ang iinom niya. Buong pamilya mo pwede pong uminom ng produkto natin. And again, these are the products of the company na para po sa amin ni Miss Ping, pwedeng-pwede mong isabay. Pag meron po kayong common colds, okay, or tinatawag na rhinitis, or flu, or allergic rhinitis po. Yeah. So that's it. Yes. Okay, very good. So, direct cloud. Okay, ayos na po. Yan. Yan. Very good, very good. Okay. So, tayo, Miss Ping. Simulan na natin ang ating usapin. Okay? Ay, Miss Ping, bago tayo magkatanungan, ipakita natin yung mga ating requirements. If you will be asking questions po, meron po tayong mga kailangang isundin. Miss Ping, ano ba yung mga yan? Okay. Ayan. So, dapat po pag meron kayong tanong, pwede pong i-include yung age, doctor's diagnosis, laboratory results, and medications po ng taong or client nyo or patient, no, na nire-refer nyo sa inyong tanong para po mas akma ang ibibigay na recommendations po ni Doc Butch. So, again, age ng pasyente or ng iyong client, doctor's diagnosis, if meron, ano yung kanyang sakit talaga. Then, laboratory results, pag meron, especially yung latest na lab results. And current medications na tinitake niya prescribed by the doctor. Yun. Okay, so bago kami mag-entertain ng inyong mga tanong, Miss Ping, yung mga common questions muna para sa atin. Ano ba yung mga yan? Okay, so unang tanong, Doc, sa common questions na, we still suggest the wearing of face mask? Yeah. Alam ko po maraming magre-react. Siyempre po, nilift na po ng government yung pagsusot ng face mask. In all honesty, si Miss Ping alam na alam din to. Pag kami po bumabiyahe, kahit aeroplano po, hindi na po required yung face mask sa loob ng aeroplano. But still, ako, face mask pa rin ako. Why? Ay, biri mo, nakaupo ka. Yung nasa likod mo, yung katabi mo, ay, patay tayo dyan. Okay, inuulit ko po. Hindi lang COVID ka pwedeng mahawa. Nandyan yung cold. Sinabi na namin ni Miss Ping kanina. Rhinovirus. Nandyan din po yung flu. Okay? Flu virus. So, sabi ko nga sa inyo, ay, hindi lang virus ha, pati mga pneumonia. Pneumococcal, streptococcus pneumonia. Ang dami po. Kaya ako sa inyo talaga, basta crowded area, wear your mask. Kung hindi naman po crowded, nasa labas ka, okay, pwedeng tanggalin mo, wag ka mag-mask. Pero pag talagang crowded area po, tapos enclosed area, yun na, mas magandang word siguro, Miss Ping. Okay, crowded na, enclosed pa, then please, para po sa akin, still wear your mask. Okay? Alam ko, Miss Ping, masarap walang mask. Kahit ako pagkatanggal ko ng mask, ay, sarap huminga. Okay, pero when you talk about safety, sa akin, mas gusto ko pa rin yung may mask pa rin. Okay? Again, it's up to you. Yung sa amin lang po ni Miss Ping, yung po yung aming medical opinion po and suggestion para po sa inyo lahat. Okay? What else, Miss Ping? Okay, so next na tanong, Doc. So, can we recover from colds and flu even without medications? Depende sa tibay ng immune system mo, sa katawan mo. Yeah, yung iba nakaka-recover kahit walang gamot. Pero sa akin, are you gonna take the risk? Diba? Na hindi ka maggagamot? Parang sa akin, mas maggamot ka na lang. Remember what we mentioned earlier. Yung colds, pwedeng mag-lead sa asthmatic attacks, lalo na kung ang dahilan is allergic reaction, di ba, no?
yung sinabi, yung allergic rhinitis. And yung colds, pwede rin magkaroon ng problema sa middle ear or sinusitis, pwede rin siya mag-cause ng sinusitis. Tapos yung flu, pwede magkaroon ng pneumonia. So, are you gonna take the risk? Inulit namin, pwede ka makarecover, why not? Pero ako, then, inom na ako ng mga gamot. Tapos kung talagang flu yan, then consult your doctor. Okay? Para po mabigyan ka ng mas karapat-dapat na gamot para po sa inyong kondisyon. Yun po yun. Okay, so thank you, Doc. Ayan. Okay, next question po. What will be the recommended dosage for our products with regards to these conditions? Siyempre po sa bata, yung Kiddy 24/7 muna. Kung mga 2 years old, once a day lang. Kung gusto dumalawa, mga 6 years old. Kung gusto tumatlo, mga 3 years old po. Pero once a day, pwede na eh. Okay na. Now, that's 2 years old and above. Kung 12 years old, pwede ka na magsimula ng complete. Pero yung complete po talaga, mga hanggang 17 sa akin, yung once a day lang, pwede na po. Pag nag-18 na, mamili ka na, si 24/7 or complete, always start with once a day. Every week you add 1. Okay? Hanggang mag-1-1-1 ka lang the third week. If you would like to go higher pa, why not? Pero inuulit po namin, pag mga diseases, ang pinaka-maximum will be 2-2-2. Pero ang pagdadagdag po ng capsule, pa isa-isa lang per week. Yun po yun. Ultra H2, any age, pwede po. Yun lang sinasabi lagi namin. Half of the drinking water, or half of the water will be coming from Ultra H2. Yung kalahati naman po from your drinking water. Pero ang importanteng usapin, hindi ka dapat bababa ng 8 glasses to 10 glasses per day. Especially kung meron kang upper respiratory infection. Yun po yun. Okay? What else? Ayan. So, thank you, Doc. Next na tanong. At what age can we recommend our products? Sinabi ko na kanina. Okay, 2 years old. Napangunahan ko na rin. Pasensya na po. Na-excite ako eh. 2 years old yung Kiddy 24/7. 12 years old po yung complete. 18 years old yung C24/7. Okay? Tapos any age yung Ultra H2. Okay, good. Okay, so next na tanong. Anong mas advisable? Warm or cold water? Ayan, Doc. Alam niyo po, total, lahat naman yan, basta tubig okay eh. Okay, yung sinasabi ko lagi, kung gusto mo ng cold water, minom ka na maraming cold water, why not? Important na nare-rehydrate ka. Pero, yan, palagi may pero eh. Sa mga narinig ko po ng mga eksperto sa ganitong usapin, lalo na yung mga pulmonologists, mga ENT, okay, yung kanilang mga sinishare na advice nila, mas okay ang warm water pag ganyan. Especially pagkagising sa umaga, ganito po. Get a glass of warm water. Bakit? Okay. Aside sa parang naka-flash out po yung mga mikrobyo sa daanan ng iyong lalamunan, okay? Mas nagre-relax yung daanan ng pagkain, saka po yung ating pong, sabi nga, yung feeling mo, mas parang nare-relax ka pag warm water. Okay? At hindi ka, kasi pag warm talaga po, parang nagdadilate eh. Parang lumuluwag yung daanan ng pagkain, daanan ng paghinga. Pag cold kasi, usual tendency, parang sumisikip po siya, nagko-constrict. So if you would like, talagang pag inom mo, parang relaxing ng dating, you go for warm water. Mas advisable po talaga ang warm water compared to cold water. Okay? Pero ang importante, uminom ka ng marami. Yun. Okay. Pinakasimple sagot yun. Uminom ka ng marami. Okay? So, pero pag inuubo, Miss Ping, you go for warm. Sinisipon, you go for warm. Okay po? Kaya tulad ngayon, magkakape muna ako. Warm. So, thank you very much, Doc Butch. So, ngayon po, ayan, marami na pong nagpo-post ng kanilang mga tanong. So, magsa-start po tayo ng ating virtual consultation. So, una kong nakita dito from Mentor Weng Cañete. So, yung tanong niya. Pero bago ako magtanong, Miss Ping, before you ask, si Walter Romero, yung ating kapatid sa Norte. He's watching, si Walter Romero. Okay. And also yung kapatid natin, si Coach Jan. Uy, talaga? Uy, Coach, Kuya. Andito si Coach Jan. Kuya, kamusta na po? Okay, Rosa Sikat, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Uy, kamusta na po? Nanonood ba si Kuya? Ayan.
ating ano yan eh. Yan ang pinakakuya namin sa training team. Yung life coach namin sa training team yan. Okay po. Maya, kita-kits. Kapo magkasama kami ni coach sa head Sa office. office. Okay, 3 o'clock. Ako naman yung 6 o'clock. Okay. So, kita-kits po yan. Okay, game. Miss Ping. Okay. Ready na Game na tayo. tayo. So, ayan, nakita ko kanina, siya pinakauna, nagtanong, Mentor Weng Cañete. So, yung tanong niya po, ano po yung magandang products natin sa 66 years old na merong low platelet count and leukemia? Sinasalinan po siya ng dugo. Para maoperahan yung ito, resist pelas. As of now, nag-undergo po siya sa ozone med therapy. Baka erysipelas. Okay. Pero again, tingnan nga natin. Leukemia eh. Tama nga yung dali lang po. Pero hindi po yun ang spelling nun Erysipelas is an acute and sometimes recurrent disease caused by a bacterial infection. Okay. ERY po yun, tita. ERY. Erysipelas. Sorry. Large raised red patches on the skin, especially that of the face and legs with fever and severe general illness. Hindi po yun. Okay. Bacterial infection po. So, pakita natin yung picture. Parang ganito siya, Miss Ping. Kita kaya yung picture? Parang leukemia, may patches. Hindi siya makita. Sayang, hindi makita yung picture. So again, sa akin kasi, sa amin ni Miss Ping, basta ang usapin po ay may kinalaman sa blood. Okay? We go for complete. Saka po, if you would like to see Supreme, why not? Pero syempre po, since siya po nag-undergo po ng treatment, syempre magpapaalam pa rin po kayo dun sa kanyang hematologist or oncologist. Para alam naman po ng oncologist kung ano po yung product na ibibigay po natin. Okay? Pero, if and ever, ayaw ng hematologist na o oncologist ng food supplements, pwede ka rin naman mag-add ng Ultra H2. Yun pwede po. Okay? Pero sa amin ni Miss Ping, you can go with Complete or si Supreme. Tapos, kung ayaw, you can recommend Ultra H2. Yun po. Pwede. Ayan, Complete and Ultra H2. Sige po. Okay, so thank you, Doc. Next na question from Mentor Empowered Consumerism. Sino ba ito? So yung tanong niya, may allergic rhinitis po yung anak niya, 7 years old po, nag-Avamys, nasal spray. Yung tanong niya, may tendency po ba na mag-bleeding po ang ilong, Doc, if may ganitong sakit, merong allergic rhinitis? Number 1, kung mag-no speaking. Number 2, kung yung talagang yung pagbo-blow niya, talagang hindi, yung talagang nilalaksan, pwede yon. Pero kung hindi naman. Okay? Kung allergic rhinitis lang, hindi naman po mag-bleed basta-basta yan. Usually, ang bata talaga pa nag-bleed, ang una namin tinatanong, sino na ba yung ilong mo? Yun yung mga pinakadahilan po. But if not, hindi naman po. Sa produkto natin, Kiddy. You can recommend Kiddy 24/7 po and Ultra H2 sa anak niyo po. Yun po yun. Okay? Yeah. So, thank you, Doc Butch. Yan, Mentor Empowered Consumerism. So, yan po ang sasagot ni Doc Butch. So, ito po, next na tanong from Rose Lazaro. So, ang tanong niya po, ano po pwede po sa 70 plus years old? Di po makahinga kung naglalakad siya ng matagal, mabilis mapagod po. 70 plus years old. Siyempre, yung ganyan mga edad, Rose, dapat pinapacheck up muna sa doktor. Kasi hindi naman porke 70, hindi ka na makapaglakad ng maayos, di ba, no? Hindi naman lahat, nahihirapang huminga kagad, no. So, alamin muna natin, ano ba dahilan, ba't di siya makahinga ng maayos? That's number 1, okay? Puso ba? Lungs ba problema natin? So, which? So, sa ngayon, since hindi pa natin alam talaga, sa akin yan, I'll go for complete. Okay? Complete Phyto Energizer muna tayo dyan. Tapos, pag meron na po tayo niyan, inform nyo po kami kung may, kumari po nakita na po ng doktor, na-assess na po mabuti, then inform us kung ano po yung naging pinaka-diagnosis. Okay? Yan.
Okay, so yan. Take note, Rose Lazaro. So, thank you, Doc. So, ayan. So, next na question. Ito naman from Marietta Tungkol Dailig. So, ang tanong niya, ano po dapat na supplement po sa anak niya? Anak ko po na may pancreatic, age 32 years old. Sa ngayon po, pinapatik ko siya ng complete at si Supreme. Thanks and God bless. Ano yan? Ano, pancreatic lang sinasabi niya. Pancreatic cancer ba to? Ang bata, 32 years old? 32 pa lang. Oo. Or ano kayang pancreatic illness? Pancreas pa naman. Alam mo ba si pag pancreas talaga, sister, medyo maingat kami ni Miss Bing dyan. Ang nire-recommend lang talaga namin dyan is Ultra H2 saka po white light. Yun lang po. Okay, ayaw namin pahirapan masyado yung pancreas kasi nagagawa ng enzymes natin yan eh. Okay, so you can go with Ultra H2 and white light. Oh, si Dr. Villena nag-message sa akin, no? Yes, Group A din to, Group A, beta hemolytic streptococci. So, bacteria rin po ang dahilan. Sabi nga po natin, nagko po siya ng pwede rin dahil sa Staphylococcus aureus. Yun ang mga problema natin dyan. Ang erysipelas form cellulitis sa mukha, hindi ba? Yung parang namumula-mula, hindi mo maintindihan. Okay? So, ng superficial inflammation. Yan. Okay? So, yun. Kaya nga, meron siyang mga blood transfusion kanina. So, katulad po na sinabi namin ni Miss Ping kanina, pag sa blood po, you can go with complete participation. Okay? So, nag-message po sa akin yung upline ko. Hi, Doc Chari. Okay, thank you. Thank you, Doc Chari. Ayan. So, ayan na, Marietta Dailig. So, mas better siguro ipa-check mo talaga sa doktor kasi pancreas. Yeah, pancreas eh. I'm sure, Miss Ping, nakita na to ng doktor niya. Pero, huwag ka muna mag-FS basta-basta, sister. Huwag natin pahirapan yung pancreas. You go with Ultra H2 saka white light. Doon muna tayo. Okay, so thank you, Doc. So, next na tanong. Ito si Paterna Fenis. Yung tanong niya lang, Doc. Ano daw po yung mga dang products para sa malimutin? 34 years old pa lang. 34 years old, makalimutin na. Bata naman yan. Okay, so, ito yan. Kasi dati malalaman kung yan ba may sakit o talagang sinabi lang na malilimutin. Pero sige, we will take, sabi nga, benefit of the doubt, sabi natin. May DHA dapat. Yan. Ay, dalawa lang naman yung produkto nating may DHA talagang matibay na matibay. Okay? Colidus, at syempre may Choco. Pero Miss Ping, bigyan na rin natin na may vitamin B complex. Diba? Pwede ka mag C10% or complete. Pero sa mga pinag-usapan namin ni Miss Ping before, inuman mo na rin ng may collagen. Diba? Na Miss Ping, diba nakakatulong din sa brain ng collagen? Okay, so pwede ka mag-iGlow 24/7. Yun. Pwede yung mga yun. And malamang ano na bang date next week, Miss Ping? May serum pa nalalabas, di ba? Oo nga eh. October na pala ngayon. Malamang next week iGlow serum na ang i-discuss namin ni Miss Ping. Yan. In preparation do sa ipapakita namin sa inyo mamaya ni Miss Ping. Pero malamang Miss Ping, natin next week. iGlow serum. Wow! Ayan, okay. So abangan niyo po yung topic na next week. Pero yun, Miss Ping, yun yung pwede niyang ibigay sa kanyang 30 years old na anak ba, kliyente, o hindi naman po yung kliyente mo. Okay? What else? Okay, so thank you, Doc. So next na tanong from Albert Rinos. Nagtatanong lang po siya, yung 47 years old daw na male na merong allergy rhinitis, pwede po bang twice a day siya mag-take ng C Supreme? Yun ang tanong niya. Pwede naman. Pwede naman. Pero kung pang matagalan kasi, Miss Ping, tama na yung once a day. Tapos madaming water. Tapos mag-complete na rin or C24/7. Pwede rin nga Colidus kung wala siyang allergic reaction sa mga fish. Maganda rin ng Colidus kasi may anti-inflammatory effect din po ang Colidus. Pwede po. Kasi kaya ayoko ng 1 gram sa vitamin C. Baka mamaya mag stone formation kasi. Pag lalo kung mahina sa tubig. So,
Pero kung tatanungin nyo kami, pwede naman. Kung mga 1 week mo lang ibibigay ng 2 times a day, tapos once a day na, pwede naman. Walang problema. But again, be sure to drink lots of water para ma-flush out yung sobra. Okay po? What else? Ayan. So, thank you, Doc. So, next na tanong from Denden Partosa. So, ang tanong niya, anong magandang products na pwede po sa stage 1 na breast CA? Breast cancer. Ooh. Game. So, lalahatin na namin ni Miss Ping to. Pag ang pinag-uusapan natin is reproductive organs ng babae, breast, ovary, fallopian tube, uterus, cervix, vagina, we go for complete. Okay? So, syempre po, yung complete, simulan ng once a day, katulad sinabi namin, every week you add 1. Okay? Kung talagang aabot yan ng 3-3-3 on the 9th week onwards, why not? Pero syempre po, stage 1 pa lang ba, Miss Ping, yung sinabi mo? Oo, stage 1 po, Doc. Operahan na. Siyempre. I'm sure yung oncologist mo o yung doktor mo nagsabi na ng operation, go for it. Habang hindi pa siya kumakalat ng gusto. Nasa breast pa lang yan. Okay? Simulan na sa akin, the soonest possible time na maoperahan, mas maganda ang prognosis. Okay? Pag sinabi ng doktor, magpa-chemo, chemo rin. Okay? Kailangan yan para maunahan. Huwag niyong paabutin ng stage 3 or stage 4 ang cancer kasi mas lumiliit po yung chance of survival. Okay? So, sa amin, complete. Pwede po. Supreme isa, pwede po. White light, pwede po. Ultra H2, pwede po. Pero kung isa-isa lang, you go for complete. Okay? Then you follow the algorithm. Pero kung siya po ay nagkikimo na, naoperahan na, hanggang 1-1-1 pwede na. Okay? Kasi, kung nakikimo pa siya, siyempre medyo madugo rin ang presyo nun. Supplement tayo ng 1-1-1 ng complete. Sa akin, initially, that will be good enough. Okay? So, yun po yun. So, please, advise your client to follow the suggestion of the attending physician. If it wants an operation, which I also suggest, at kaya yung katawan, you go for the operation. Okay po? Basta kung ano yung suggestion ng attending physician mo, dun po ako. Para. Yan. So, thank you, Doc. Next na tanong from Edmundo Pogoy. So, yung tanong niya, sabi niya, hello, Doc, good morning po. Ano pong magandang ipapainom sa anak ko na babae? 20 years old na po siya, na meron po siyang ovarian. Baka ovarian cyst or PCOS baka ito. Ovarian cyst ba? Ayan. Kung ovarian cyst naman, siyempre, depende kung gaano kaliit, kung magsasuggest ang gamot yung doktor, yung OB-GYN, sundin niyo po yon. So sa amin, basta po, kasi ganyan ang usapin natin, I'll go for complete and Cisoprene. Kahit low dose lang muna tayo, lalo kung may gamot akong iniinom. Okay? So, once a day, after 1 week, twice a day, hanggang 1-1-1, pwede na po yun. Tapos isang Cisoprene, it will suffice. Okay? So, what else? Ayan. Sige, okay. So, thank you, Doc Butch. So, ito, medyo mahaba. Ito from Maridel Cerelihia Brown. Ayan. So, Maridel Brown. So, tanong niya, 46 years old daw siya, taking losartan, 100 mg, amlodipine, 5 mg, merong metformin, 500 mg, atorvastatin, 20 mg, and bosperone, 10 mg. Meron siyang vitamin C, prenatal vitamin for my iron. C24/7, nagwa-white light, perfect white. So sabi niya, panalo ako sa daming gamot. High blood sa family, borderline diabetic from gestational. But mayroon pa 6 ang last result sa sugar niya siguro. Tanong, Doc, nag-drink ako ng Liven sugar-free na coffee, nagpalpitate ako. Dami ko gamot, Doc. Sandali Buspirone. Okay. Tingnan muna namin ni Miss Ping tong Buspirone. Yan. Wait a minute. Yan. Buspirone. Silipin muna namin. Buspirone. Okay. Ay, for anxiety. Okay. 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 Pero ano naman hindi naman siya from gestational, but meron pa
6 daw ang last result niya. Buntis, ano? 46 years old. Hindi ko alam kung buntis kasi sabi niya may vitamin C, prenatal vitamin niya for my iron. Tapos 46 from years gestation na. Buntis ba? Miss Maridel, etong 46, hindi naman buntis ito, no? Maridel, pwede bang paki-message uli kung buntis ba or history mo na ito? Yung nung nabuntis ka pa dati, anong edad? Yeah, para lang makasiguro tayo. Okay? Sige, hintayin Kasi mo kung na. hindi naman po buntis to, Nag-coffee kung lang hindi siya po eh. siya buntis, ganito yan. Katulad pa ng sinasabi namin ni Miss Ping, ano to eh, yung coffee natin, less caffeine talaga. Pero, katulad ng sinasabi rin namin, depende pa rin sa umiinom. I always say that in my training. Kasi yung iba, kahit napaka-konti ng caffeine, parang nagtatakicardia pa rin. Although very, very rare. Pero again, you might be one of the so-called exception to the general rule. Tama po? So, pag ganun po talaga, tigil muna. Stop ka muna po nung kape. Regardless kung kape natin, kung kape ng iba po, you stop it first. Mga 1 week. After which, try mo ulit. Pag umulit, bumalis pa rin ng puso. Hindi na, kumbaga hindi na ayon sa'yo yung kape natin. Then you may try other products of the company. Hindi daw siya buntis. Okay? Kasi yun ang tanong niya hindi siya parang buntis. ang tanong niya is, resume the coffee, parang ganun ba? O, hindi naman buntis. So, yun po yun. So, sa akin, tigil muna yung kape. Then, tingnan mo. Kung after 1 week, ulitin mo. Pag ganun pa rin ang simptomas, then stop. Pero sa akin sa ngayon, basta nagtatakicardia ka or kaya nagpapalpitate, it's the best time for you para magpa-ECG. Okay? Oo, kasi sa akin, basta nagtakicardia bigla. Diabetic siya nagme-metformin pa siya. Or biglang sumakit ang dibdib. Regardless kung ano man po yun, ECG. Baka mamaya, hindi naman yung kape ang problema, kundi talaga yung heart condition kung meron man. Okay? Lalo na kapag ito po yung kaso mo, ikaw po kasi mataas ang cholesterol, mataas ang sugar mo, okay? High blood pa, so madami mga risk Sa akin kasi pag mga ganyan po talaga, wag mo nang magkape. Okay, para po mas safe muna tayo. You go for water, wala pa rin tatalo po talaga sa tubig. Okay, so yun muna po. Plus of course, the medications na bigay po ng doktor mo, ay inumin niyo po religiously yan. Lalo na nakadalawang antihypertensive ka pa, combination of Losartan and amlodipine, talagang kailangan binabantayan po ang blood pressure, ang blood sugar po, saka po ang blood cholesterol. Yun po yun. Okay. Ayan. So, thank you very much, Doc Booth. So, take note, Ma'am Brown. Brown yung kanyang family name. Okay, next na question from Enriquez Teresa. So, ang tanong niya lang, Doc, so ano pong magandang food supplement po sa 69 years old na merong impaired heart at may blood clot? Yung impaired heart. Gusto kong malaman, Enriquez, ano ba talaga yung pinaka-diagnosis ng doktor sa kanyang puso? At ano yung mga gamot niya? Kasi sabi mo may blood clot din po siya. Saan? Sa puso ba? Saan parte? Sa coronary arteries po ba? O sa cerebral artery kung sa utak? Saan po yung blood clot na yon? Gusto naming malaman. At ano yung mga gamot niya ngayon? So, ang thinking ko dyan, syempre, kung may blood clot ka, may blood thinning synthetic medications ka, like clopidogrel or aspirin, or kung ano man po yung iba pa, kung may heparin po ba yan. Okay, so sa amin sa ngayon, basta ganyan, we will go with complete and C-Supreme. Kahit low dose lang muna. Pero again, gusto naming malaman yung pinaka-result ng mga laboratory procedures and workups, plus of course, yung kanyang mga gamot. For the time being, give complete and C-Supreme. Yun po. Okay. Ayan. So, thank you very much, Doc. No? So, next na tanong is from Jaime Loreta. Jaime Floral de Loreta. So, yung tanong niya, 60 years old above na po, hinahapo po kapag naglalakad. Ibig sabihin, hinihingal na po pag naglalakad ng mahaba. May iniinom na po siyang food supplement mula sa doktor.
gusto niya po palitan dahil wala pong effect. May maintenance po siya na losartan. Ano po kaya good product para sa atin? Ito rin ang sinasabi namin ni Miss Ping. We need to know first, ano ba yung pinaka-diagnosis sa kanya? Ba't siya hinahapo? Talaga, high blood lang ba? Parang sa akin, parang bitin yun na. Hahapuin ka na ba kung may high blood na may-maintain naman ng blood pressure? So, again, give us the result ng laboratories. Now, siyempre ang tanong niya, may food supplements. Again, I have nothing against the other food supplements kaso hindi ko po alam po ano yung mga food supplements. Yeah, definitely, I can give justice po sa food supplements ng company natin kasi ilang taon na po namin inaaral ni Ms. Pin yan. So, sa ganitong usapin po, basta kung ang gamot niya ay losartan lang po at wala nang ibang gamot, wala namang problema sa kidney, wala namang problema sa liver, okay naman yung mga functions, pwede ka namang mag C24/7 sa Colidus. Pwede. So, kung hina-high blood, ay the best yung Vida Drink Mix para mag-dilate yung blood vessel para makatulong po. Okay, sa pag-normalize ng blood pressure. Together with losartan, definitely. Pero again, we need the specific results ng laboratories and procedures saka kung may iba pang gamot para alam naman namin kung sapat na ba yung produkto na ibibigay natin. Yun po yun. Yan, tama po si Doc Jaime Loretta. Okay? Next na tanong. Kanyang, oo, sige, kasi very limited lang ang data niya eh. Kaya nga. Oo. So next na tanong from Salvador Bandolos. So yung tanong niya, Doc, ang ubo daw niya is mag-isang linggo na. So ano yung products na pwede niyang inumin? Naku naman. 1 week na yung ubo. Oo naman. C-Supreme and C24/7 muna. Okay? Pero ang ubo mo ba, ubo na dahil sa bacteria o virus? O dahil may problema ka sa puso? O dahil meron kang asthma? Alin po ba talaga doon? Yun eh. Pati ubo mo, madaming usapin. Hindi ko basta-basta. O yung ubo mo dahil lang kasi may allergy ka rin. Meron kang rhinitis na pumupunta po dito sa baga. Okay? So, siyempre, kung inubo ka at 1 week na, x-ray din siyempre para sigurado. Pero, kailangan makita ka ng doktor. Kailangan marinig yung baga. May crackles ba? May rongkay ba? Pneumonia ba? Hika ba? Which is which? Okay? So, sa akin, siyempre C-Supreme, vitamin C. Maganda po yan. Okay? Kung hindi naman tuberculosis ang dahilan ng iyong ubo, C24/7. Pero kung tuberculosis pala, I'll go for complete phytoenergizer. Yun po yun. Okay? What else? Ayan, nag-scroll ako dito. Parang ito na lang yung nakita kong tanong. Pero kakaibang tanong ito, Doc. From Janine Irish Halane. Sabi niya, Doc, ano po ang pwedeng ibigay na product if kung gusto niya gumanda at kuminis ang skin at anong age po pwedeng gumamit ng C24/7? Gustong gumanda. Kakaibang tanong yan. C24, talagang gustong gumanda nito, Miss Pink, C25/7 eh. Okay, Janine. Okay. Mapaganda at mapakinis ang kanyang balat. Yun. Okay, no? So, siyempre, yung mga products natin, yung mga beauty products natin, 18 and above. Siyempre, ano ba mga pwedeng ibigay? Well, siyempre, number 1, yung perfect white saka white light. It's a good combination. Tapos, gamit ka ng chalk glow. Ayos yan. Or yung oxygen bar. It's also good for your skin. Now, magdagdag ka syempre ng iGlow 24/7 collagen. Talagang pag pinag-uusapan balat, collagen is really good. Yun yung mga produkto na pwedeng gamitin. Pero, isa pang tip, iwasan ng pagpupuyat. Iwasan po yung mga pagkain na talagang rich sa yung mga cholesterol. Okay? At bawal ang vices, bawal ang alak, bawal ang yosi. Yun po yun. Dapat talaga healthy living. Lifestyle check. Nakakatulong din po para mag-glow yung balat natin. 15 and above. Yan.
Okay, so far yun na po Well, yung mga questions, Doc. So thank you very much sa mga sagot mo. And maraming salamat sa inyong lahat. I know very yung iba good. sa inyo hindi pa na-form yung mga tanong ninyo, pero next week meron ulit tayong virtual consultation, same day, Wednesday Yes. po, same time. At Ayan. malamang, iGlosseroom. Malamang, yan Yan. ang pag-usapan Ayan, namin. Janine. Yun. So ano mo yan, i-watch out mo yan ha next week, yung iGlosseroom para pag nagtanong anong product pampaganda, ayan, meron ka nang i-recommend. Miss Ping, may ibang component sa iGlosseroom na wala sa iGlow 24/7. Okay, kaya talagang maganda po yung pag-uusapan natin yan, okay, sa iGlow Serum. At malamang, mahaba-habang research na naman ang gagawin natin para dyan. Okay, so